Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mga patuloy po naming bisita at tumatangkilik po dito sa Papong TV. Ako po'y lubusang nagpapasalamat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Syempre po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell, paki-like na rin po, at syempre po yung paborito po natin, paki-share. Ayan po, para naman po marating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan. Mga kapatid, syempre, bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Mga utol, welcome back. Alam naman po natin na kadalasan pagdating po sa ligawan, mga terminong ligawan, traumatic, delubyo, negatibo, struggling po talaga sa maraming manliligaw. Pero sa totoo lang, wherein dapat po, di ba, most inspiring na oras po natin yan. Yan po dapat ang pinaka-exciting na chapter ng buhay natin as a lover, as a man. Kaya lang po medyo nagkakaproblema tayo dahil nga po sa mga konting kaalaman na hindi po nating nalalaman, hindi po natin kagad na-anticipate. Alam niyo po, ganito po yan eh. Panic, hardship, low esteem, yan po ang mga nagpapahirap sa atin. Pagka yan po ay dumadanas at dumadapo po sa karamdaman o damdamin ng isa pong kalalakihan, unti-unti, kahit gano'n pa po ka-strong mga kapatid, tayo po ay naapektuhan. But alam niyo po, if we have that extra knowledge, kaalaman, right decision ahead of time, kumbaga advance kagad, alam na po natin, lamang na lamang po tayo mga kapatid. Sabi nga po nila, di ba, knowledge is power. Alam niyo po kapatid, hindi lang po sa may iwasan natin yung dreaded rejection. Isang tulong pa rin po to para malaman po natin kung dapat na po nating iwasan, dapat po nating baguhin. Dahil ahead of time, malalaman na po natin kung anong makikita na po natin yung mga problema, di po ba? In advance, makakakita na po tayo ng mga senyales. Malalaman na po natin yung tamang diskarte, makikita na po natin at magagawa natin yung tamang proseso na alam niyo po available din naman lahat ng mga procedures na po yan dito po sa ating channel sa Papong TV. Kung lahat po yan ay alam natin, mas matutulungan po tayo to solidify if you're on the right track. At syempre po, if tayo po ay heading towards po sa isang kumunoy, malalaman po kagad natin yan kung tayo po ay marereject. Napaka-importante po na malaman po natin kung tayo po ay babasti din. By means of pakiramdam lang naman eh. Ito po yung mga konting hints para malaman po natin kung ano po ang minimensahe. Ito po napaka-importante na malaman po natin kung ano po yung mga signals na ipinapakita po sa atin ng mga babae para naman po ahead of time, in advance, malaman na po natin kung ano po ang tamang gawin, ano na po ang tamang procedure na i-apply po natin para sa ganun ay maiwasan po natin yung rejection. Although tested and proven, and much of this ay napag-aralan ko na po, we have to consider na iba't iba pa rin po ang babae. Different perception and syempre po, different point of view. Not all women po had the exact way of thinking, but mataas po ang percentage na meron po tayo ngayon dito po sa ating listahan. Ito na po yun. Number 1, she tries to close every options for you. Kumbaga lahat po ng options na para po on her way is nakasarado po yan. Wala po kayong makikitang paraan. Ito po madalas ko na pong banggitin at i-remind po ang ilang kaibigan at ilang kalalakihan po dyan. Dahil for me, isa po to sa pinaka number 1 na traits na pwede nating malaman, mga signals na pagka nakita po natin, tayo po ay pinahihirapan ng isang babae. Sabi ko nga po sa inyo, kung ang babae po merong kahit konting admirations po sa atin, she will make it she will make it easier for you po. Pagka siya po ay medyo pinahihirapan kayo kapatid, meron pong problema. You will notice all options on your way to her are closed. Sarado po lahat. Ano po ba yung mga options na yon? Sabi nga po nila, walang butas, lahat pahirap. If she likes you, sabi ko nga, okay lang lahat. Options are like phone numbers, locations, friends, Facebook, office, work, school, lahat po yan pagka hinihingi po natin or sabihin na natin kinakailangan po natin is hindi po niya kagad ibibigay. Lahat po yan isasara niya, lahat po yan is pahihirapan po tayo para po makuha. Even lang po yung telephone number napakahirap po niya kapatid. Sabi nga po nila, isa pa rin po. Pagka halimbawang hiningi nyo sa kanya, kinausap nyo po siya at ang ginawa po niya, kinuha po niya yung number nyo instead of her giving her own number. Kumbaga parang kunyari, nilapitan niyo po siya, pwede po makuha number mo. Kunin ko na lang po yung sayo. Di ba, pagka ganun po, ibig sabihin, ayaw niya talagang ibigay sa'yo. Isang option po yun, or isang traits po yun, or signal po yun,
na meron pong problema na maaaring mahihirapan po tayo sa tatahakin natin at mahihirapan po tayong tumuloy sa ating pong panliligaw. Number 2, ito po napaka-importante po nitong signal na to dahil kadalasan po nararanasan po to ng kahit po sino, kahit po minsan yung medyo may pag-asa po, nararanasan pa rin po to, kaya dapat po pag-isipan natin. Number 2 po mga kapatid, she is always busy. I've mentioned many times na kung may interest, feeling, admiration po ang girl, wala pong pwedeng pumigil sa kanya. Alam naman po natin yung kahit harangan po natin ng sibat, tatahakin ang lahat, masunod ka lamang. Tama po ba yun? Hahakbangan pa rin po ng babae yan at lalagpasan pa rin po ng mga kababaihan kung siya po ay talagang merong gustong gawin. Wala pong pwedeng makapigil. Masunod ka lamang. She will be the one to fight for your time. She will be the one to look for you. As simple as that. Ganun lang naman po kasimple kapatid, plain and simple. Wala na pong dapat intro, wala na pong dapat pahaba pa ng istorya. Yun na po yun. Kung ayaw niya, ayaw niya. Sunod po kapatid, if she flakes on you. Ito po madalas na po nating narinig mga kapatid. Marami na rin po nagsasabi sa atin, marami tayong nababasa. Ano po bang ibig sabihin nito? If she's showing no interest and is always canceling plans, last minute she is probably not into you. Mga utol, ang dami pong event, yaya, birthday, okasyon na niyayaya po natin pero napakarami pong dahilan. Minsan po papayag pero kalagitnaan or pag malapit na po makakarinig po kayo ng mga cancellation. Binanggit ko na rin po yan many times. Isang senyalis po to na dapat po siguro mag-isip-isip tayo kung tayo pa po ay dediretso or let's say probably mag-iisip po tayo ng bagong strategy. Dahil ibig sabihin po nun walang interest po sa atin ng babae at maaari po tayong madiretso po sa rejection. It's a clear sign na she's already rejecting you in a sensible way. Kumbaga parang reject na po tayo ng unti-unti para hindi na po tayo mabigla at para maintindihan na rin po natin kung dapat pa po ba tayong tumuloy sa kanya or hindi na. If she wants to see you mga kapatid, she will make sure that she does. Hindi nga po pwedeng pigilin sa totoo lang. Same with us. If we want to see a girl, alam niyo naman po mga kalalakihan, kahit magmotor pa po tayo ng ilang kilometro, kahit po umuulan, we will make sure na tayo po ay makakarating. Pag sinabi natin, siguradong darating po tayo. Tama po ba ako doon o hindi po? Next po in line, she uses her friend. Kumbaga naririnig-rinig nyo na po siguro to, no, mga kapatid. Yung reto-reto, kumbaga siya ang nililigawan nyo, pero nirereto po kayo dun sa classmate niya, or sa pinsan niya, or sa kaibigan niya, mga kapatid. Remember, if a girl likes you, kahit kailan, for some reason, they will never pass you around. Hindi po kayo papasa niyan kahit ano po mangyari. Actually, iiwas-iwasan pa nga niya po na parang nalilipat yung attention nyo sa ibang babae or sa ibang bagay. Kailangan po niyan, sa kanya lang po, diretso ang pag-iisip po natin. That's why if she tries to set you up to a friend, she is transmitting, malinaw po she is transmitting a signal na hindi po siya interested po sa atin. Minsan iniisip nila, alam mo, much better po kung doon ka na lang po mapunta sa aking pong kaibigan. Naku, napakasakit po niya mga utol. Pero actually isang signal, senyales po siya na dapat po siguro hindi na po tayo tumuloy or mag-isip po tayo ng ibang strategy. Dahil sabi ko nga po, papunta po tayo sa busted. Tayo nga po, di ba, hanggat maaari nakafocus siya sa atin. Di ba, hindi tayo pumapayag. Halimbawa, pag nagtanong nga siya sa best friend mo, malamang magsinungaling ka pa. Di ba ganito nga yung misa? Kamusta na nga pala si Andrew, yung best friend mo? Ha? Sino po? Si Andrew? Nako, baka po magsinungaling pa. Alam, di na kami nakikita nun eh. Di ba? At as much as possible, ayaw na ayaw po natin mapunta ang atensyon po ng nililigawan natin sa isang tropa natin or sa isang, let's say, kapitbahay natin, lalo na't gwapo. At alam po nyo na may potential. So siya po, hindi rin po siya papayag ng mga ganun kung sakali pong siya ay interested po sa atin. Pero bakit po tayo inaalok at bakit po tayo nilalako sa mga kaibigan? Ibig sabihin po na negatively, wala po siyang gusto sa atin at medyo may problema po tayo. Sunod po in line, she is avoiding physical contact, touches, dikit. Alam niyo naman po kapatid na pag ang babae meron pong interest sa atin, kasi hoda, wala pong problema kung tayo po yung medyo madikit ng konti. Actually, sila pa nga po yung medyo mahawak, mga touch ng konti. Isang signal po yun na kay siya po ay merong interest at admirations po sa atin. Ngayon, pag siya po ay medyo aloof at piniiwas-iwasan po niya, ay madikit kayo ng konti po sa kanya, ibig sabihin po niyan, wala po siyang interest sa atin. Makikita niyo naman po yung reaction eh. Di po ba parang nakaka-degrade po minsan dahil napapansin niyo naman po ng harapan. Minsan ipinapakita na po sa atin ng diretsyo. Alam niyo naman po na if she's into you, she will not mind na madikit po kayo. Sometimes, if a girl touches you in the arm, at sinabi po niya, medyo tumawa po siya sa inyong joke, tells you something very good. Alam niyo po yung parang humahawak dito? Ibig sabihin po nun, parang may mensahe po niya na yakapin mo na lang po ko. O diba, parang ganun. Ibig sabihin po nun, siya po ay meron pong
attraction po sa atin. Sunod po kapatid, madalas na rin po nating na-encounter. I think halos lahat po tayo naranasan natin. Yung marinig po ba natin na binibigyan po tayo ng hint, she's giving you the hint that I'm not ready for a relationship. Alam niyo yung lagi nating narinig, di ba? Hindi pa kasi ako ready. Iniisip ko muna career, iniisip ko muna yung pamilya ko, iniisip ko muna kasi alam niyo gusto ko po muna mag-enjoy. Naririnig po natin yan, di ba? Mga ilang beses na during our days nung tayo po nanliligaw, madalas din po nating marinig yan. Ang ibig sabihin po niya ganito, what they actually mean is she's not ready for a relationship sa inyo. Di ba? Ganun po yun eh. Madalas natin sinasabi, oy, okay lang, hindi pa po pala siya ready, iniisip daw po niya career. No, kapatid. Dahil pag siya po ay merong feelings, wala pong mga ganung-ganung salita. Kahit konting pakiramdam lang po yan, wala pong pwedeng humarang. Sabi ko nga, do you think na if a guy of his dream steps in, halimbawa may dumating yung pinapangarap niyang lalaki, yung alam mong talagang gustong-gusto niya, step in at gusto po siyang ligawan, do you think masasabi po niya yun na alam mo hindi pa ako ready, George dahil iniisip ko po muna yung aking career. Hindi po pwede yung kapatid. Ako po hindi maniniwala doon. Kaya yan, sigurado po, ang sasabihin po nun, di ba hindi? Alam nyo, girl, if they're interested, they will not risk anything, any situation, any precaution, kung ano man, of losing you. Hindi po pwede kapatid. Lagi po yan nakatutok sa atin dahil pagka gusto nga po nila, wala pong pwedeng pumigil. Lastly po, ito madalas din po nating marinig, madalas din po nilang gamitin, it's not you, it's me. O, di ba? Hindi po tungkol sa iyo, hindi ikaw. Ako po may mali, ako po may kasalanan. Ang dalas po nating marinig yan. Ito po is pinaka-catchy at lagi po nating naririnig na akala po natin very reasonable. Dahil pag naririnig po natin yan, sadyang bumibili pa po tayo sa babae. Sinasabi natin, oo nga naman, tama nga naman, we act to be understanding. Pero sa totoo lang, ang ibig sabihin po niyan, di lang po sa rejection nyo maririnig itong praise na to. Also, kahit sa mga minsang yaya, like for example, niyayaya po natin siya, di ba maririnig po natin minsan yan, di ba yung alam mo, it's not you, it's me. Talagang hindi pwede. Sana maintindihan mo ko. Basta laging siya ang sinasangkalan na para kang walang magagawa o masasabi. Kasi ganito po yan eh. Pag sinabi po niya na it's about her, wala na po, tablado na po. Hindi na po tayo pwedeng magpalusot o hindi na po tayo pwedeng mag-reason out kasi siya na po yun, di po ba? Kaya nga po na-invento po yung ganong klaseng salita para tayo po ay tumahimik. Pero ang ibig sabihin po ng mga kapatid sa totoo lang, tagilid po tayo at dapat na po tayo mag-isip kung tayo pa po tutuloy at baka mabasted po tayo, ma-reject po tayo, mag-isip-isip po tayo. Mga kapatid, ito na po yung mga tanging signals at dahilan na pwede po natin gamitin na just in case na makita natin, maramdaman natin na ito po dumarating sa atin. Alam ko naman po na nakikita-kita nyo naman po yan, kaya lang medyo nagbubulag-bulagan. Pairalin po natin ang ating isip. Pairalin po natin ang ating talino at galing po sa pakikitungo, confidence, pakikitungo sa ating mga kaibigang babae. Na kung sakali pong maramdaman po natin yan mga kapatid, pwede na po tayong huminto, pwede na po tayong mag-isip-isip, or pwede na po tayong dumiskarte po ng ibang klase dahil baka po tayo ay biglang mabasted, is mapasama po yung ating ginagawa. Alam niyo po, pag tayo po ay nabasted mga kapatid, alam niyo naman po ang pwedeng gawin. Siyempre po, dapat po natin tanggapin. Ipakita po natin na tayo po ay sumusuporta at very understanding naman po sa desisyon ng mga babae. Maari nga pong nagkamali tayo, nakulangan po tayo, pero hindi naman po dun magtatapos ang ating life, ang ating pangarap sa buhay. Siyempre po, it's all about determination, persistence mga kapatid, at siyempre po, understanding nga po. Huwag po natin kalimutan yan. Last but not the least mga kapatid, you see, lahat po tayo dumadaan sa rejection. Lahat tayo nasasaktan or let's say about to be rejected. Halimbawa, ganun no? But instead of losing hope, kapatid, use this as an opportunity to excel and grow. Gamitin po natin itong sitwasyon na to para po tayo ay mag-improve, tayo po ay mag-grow. Gamitin po natin motivation. Still, be here. Lahat ng na-achieve mo are still intact pa rin naman po sa iyo. Walang nagbago. And life tomorrow are still on its way. Lahat po yan parating pa rin po sa atin. At tahakbangan pa rin po natin. Yayakapin pa rin po natin. Dadaan at dadaan pa rin po ang buhay sa atin. And you're still blessed with your own life. Kumbaga, nandiyan pa rin po yung ating sariling buhay mga utol. Kaya nga po sabi ko, kahit ano po nangyari, kung tayo po ay pa-reject pa lang, tayo po ay nireject na po mga kapatid, andito pa rin po yung sarili nating buhay na kailangan po nating mahalin
at kailangan po nating ayusin mga utol para po sa ikabubuti ng ating mga mahal din po sa buhay at ikabubuti po ng ating kinabukasan. Maraming salamat po. Sana po patuloy po ang suporta po natin sa mga YouTuber po na Pilipino. Mag-ingat po kayong lahat dahil alam niyo naman po yung pandemic ngayon mga kapatid, medyo naganap at talagang kalat na po. Ingat po kayo, mag-ingat po tayo. Mahalin po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po. Syempre po, Papong TV.